Sipin mo si Iris, kikita ng 7 million. Ganun karami yung manyaki sa ano. Pagluluto mo ako. Oo. Malamig ulo mo, diba? Oo. Paano natin papainitin? Oo. Sarado yung kwarto. Oo. Kakatas lang kumain. Mm. Ikaw naman yung papainitan ko. Ganon. Ano yung mga pinaka-malalang ni-request sa'yo, pinagawa sa'yo, live? Sa changing room. Changing room, Sa ano? SM. So ikaw, ano ang pinaka-wild na nagawa mo? With the Wow. guy? With the guy. Mm. What's up mga Skynam? Welcome to TU Bray Podcast. At syempre, ito na naman ang isang umaatikabong episode ang ibibigay natin ngayon dahil ang special guest natin ngayon ay isa siyang streamer. At nag-i-stream din siya. Meron siyang private content na syempre hindi ko alam yun dahil kasi alam naman ako napakabait ko. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Diba? Pero bago ko siya ipakilala, bago ko simulan tong podcast na to, mag-subscribe ka muna dito sa channel namin. Siyempre, para mas mapalaki natin itong show natin. At siyempre, habang lumalaki to, mas makakapagdala pa ako ng mas magagandang guest para sa inyong lahat. And without further ado, siyempre, gusto ko ipakilala si Irish. Hi. Yan. Irish, anong full name nga ulit? Irish Nicole Rosario. Ayan, si Irish Nicole Rosario. Si Irish, napanood ko lang siya sa Facebook. Sobrang ganda, sabi ko. Sobrang ganda. Naku, kailangan ma-guess ko to sa podcast. Buti na lang, pumayag. Yes. Ayan, pumayag Bumaba siya. ang anghel. Ayan, bumaba ang anghel. Di ba? Anghel na anghel yung mukha. Nakikita nyo ngayon, di ba? Oh, anghel na anghel. Irish, ilang taon na? 23. Okay, naku, 23. Batang-bata pa. Naku, pa. fresh pa. Okay. So, anong background mo before? Anong ginagawa mo? Well, before, isa akong TikTok influencer. Pumasok ako sa isang platform which is nga yung TikTok. So nakilala ko doon na nagpo-promote ng mga beauty products and mga iba't ibang products na binabato sa amin ng manager namin before. So nagstay ako doon for almost 3 months. So after ko, lumabas ako doon. And nagstay ako ng bahay muna. Inalam ko muna yung mga gusto kong business or pwede ko pang gawin after that. So, natry ko din na pumasok sa work, actually. What was your work before? Well, isa akong CCA before. Oh. Yes. Chef. CCA. CCA, you mean? CCA. As in, what do you call Sorry, this? bobo. Okay. Okay, wait. Ano na to? Omise? Yes. Okay. Saan? Sa BGC. BGC. Yes. Okay. Usually sa Omise, ano yung customers? Korean, Chinese, ganon. Okay. Hindi ko rin siya matatanggi kasi naging part siya ng life ko eh. And hindi ko siya kinakahiya for me. So, isa siyang big step for me na natry ko din yung ganung work. Kasi kung hindi ko siya natry, wala rin ako dito ngayon. Nag-ipon lang ako actually. And after ko makaipon, ang dami kong na-realize na mga pwede ko palang gawin nung nagawa ko na siya, ganun. So for me, hinayaan ko lang yung sarili ko na mag-explore ulit. And after ko doon mag-CCA, nag-ipon ako, kumuha ko ng sarili kong apartment, lumipat ako, and then, ayun, nakilala ko nga yung si Rosmar. Ayun. So, after that, naging miserable yung life ko nung time na yun kasi ang daming kumukuha sa akin kaso hindi ako makapag-enjoy ng marami nang pressure sa akin lalo na may family pa akong sinusuportahan. Okay. Yes. Okay. And sabi ko sa sarili ko, gagawa ko ng paraan talaga para makamit ko rin yung gusto ko na nag-enjoy din ako sa mga ginagawa ko. Okay. Ayun. Okay. So now, what do you actually do now? So, I have private contents naman na nabibenta ko siya sa karamihan na gustong bumili. Baka naman. Oo. Telegram ba to? Telegram? Ay, hindi. Hindi. Much better. Much better. Naku, wala akong alam dyan sa mga private content. Tumatawa yung mga nakakaalam mo. Parang gusto lang mag-ipon, mag-subscribe. Oo. Mag-subscribe ka na. Yan. Naku, malambing pa yung pagkasabi ng Di ba? Malamig pa yan. Mag-subscribe ka na. Yes. Okay, dito sa work mo na to, gaano mo na siya katagal ginagawa? Yung pagiging, sabihin na nating, dito sa website na to na nagsistream ka.
kaka 1 month ko lang. Wow. Yes. Okay. And grabe yung outcome. Hindi ko in-expect na magiging ganun kalaki yung salary ko. 7, no? 7? Yes. 7 digits. Grabe, Yes. Diba? Talagang na-enjoy ko. Kaya mas nagpursige pa ako lalo eh. Kasi nakita kong, ganito pala yung pwede kong sahurin. Oh my gosh. Diba? Halos everyday. Sipin mo si Iris, kikita ng 7 million. Ganun karami yung manyaki sa di ba? Ganun kadami. Di ba? 7 million. So, ngayon, yun nga, nag-i-stream ka, binabayaran ka doon. Okay. Meron namang, may mga ka na ba, yung mga tipong indecent proposal? Like for example, locally. Yes, of course. Madami. Madami na. So, did you say yes or? No, actually. Okay. Why? Kasi unang-una, kaya ko ginawa to, yung website na yun, para di maiwasan ko yung maging greedy sa ganong paraan na pati sarili kong katawan ibebenta ko. Diba? So, for me, hindi ko inaano lahat ng mga gumagawa ng no judgment about it. No judgment. Pero, for me kasi, syempre, babae din ako eh. So, iniintindi ko din yung future ko. So, kahit yun sa website na yun, pinag-isipan ko rin mabuti yun. Pero for me kasi, ang nasa isip ko na lang is, di ko na rin alam kung ano pang mga sasabihin niyo sa akin. Pero for me, bahala kayo dyan. Ganon. Basta ako pinapakain ko sarili ko at pamilya ko. I'm good. I'm good with that. Ayun. So what does your family say about it? Doing private content and, alam na natin, nagjujubad ng streaming. Okay, Yes. what does... Actually, sa part naman na yun, hindi ko na rin pinaalam yung ganong part na yun. Well, alam nila na nagsisexy contents ako sa Facebook kasi nakikita naman nila na wild talaga ako sa Facebook eh. Ganon. Oo. Ay, hindi wild. Hindi ko Sobrang wild. Walang dating. Ayan. So ayun, nagulat ako, mga lola ko. Galing ng apo ko. Yes, for real. Wow. Yes, ganun sila ka-support. Okay. Kaya wala kang ibang tatakbuhan din talaga na family ko din. Okay. So did you grow up with your mom and your dad? Or No, sa grandma ko talaga. Sa grandma mo? Yes. So yung mom and dad mo, are they still together? No, or separated na since I was a kid. Okay, separated. Yes. And then how's your relationship with your dad? Well, all goods naman kasi unang-una na bigay niya naman din yung best niya na maging dad siya kahit pa separated na sila ng mom ko. So, ngayon, okay din. Okay. Yes, okay. So, meaning, hindi kaya, you like the work, right? Gusto mo yung work mo. Yes. Tama. So, is it, hindi kaya, anong sabi ng dad mo about it? Kasi para sa akin, ang hirap sa tatay nun. Tatay din ako. Naman. Pero, ayun, hindi niya rin alam yun sa part na sa private content ko nga. Ang alam niya lang talaga, yun ang ginagawa ko sa social media. Okay. Pagpapasexy, mga kung ano mong ungal. Actually, yung palang mahirap na eh. Diba? Ayun. Wala eh. Sabi, ang niya na lang, best niya na mabibigyan niya sa akin is supportahan na lang ako. Okay. Gano'n naman siya ka-supportive. Mahirap yun para sa tatay. Pero what do you think pag nalaman niya? Well, good luck. Good luck pa. Di ba? Yun ang Huwag mo na makikita yung free page ko. Yun yung yun yung mahirap na part doon. But again, no judgment. You have your reason why you're doing it. Di ba? Yung mga magko-comment na naman dyan, sabihin nyo, babaeng para sa lahat. Kahit hindi nyo naman natitikman. Di ba? Babaeng para sa lahat. Di ba? Ganun kayo mag-judge. Pero ako sa akin, in a way, kahit naman disagree ako, but it happens it's happening. And again, kanya-kanya nga tayo ng pinagdadaanan kung ano yung kailangan gawin and you're just doing your best. But hanggang kailan mo gustong gawin to, if ever? Hanggat kaya ko. Okay. Yes. Kasi napapagod din naman ng tao, di ba? May hangganan din naman ng tao. So for me, pag na-reach ko na yung gusto kong digits na gusto ko talaga para dun sa business na gusto ko, then that's enough. So what's your end goal? What's your plan? Ano yung talagang gusto mong gawin sa buhay? Tanggalin mo yung pera. For me, yung talagang totoo. Kasi I doubt it kung gusto mo pinangarap mo maging streamer. Well, before, singer.
Yes. Okay, singer. Both side of my family, Nice. singer talaga. Nagbanda ka ba before? Hindi Hindi. lang. Lagi lang ako sinasalang sa Singing mga contest. singing contest sa school, sa yun. Pero ayun nga, 'di ba may separated kang family, parents. Hindi nila natutukan yung meron akong talentong ganito na pwede pa nilang i-boost in the sa future, 'di ba? So, nung nangyari yung ganong eksena nila, so for me, syempre bata lang ako doon ako nawalan ng parang wala pa akong muwang nun tapos nakakita ko ng mga away-away nila, ganon. Grabe yung childhood memories ko. Hindi siya pure happiness. Kasi ang part na yun kasi is para sa kanila tas nakakita ko ng mga ganong eksena sa buhay ko. Bata pa lang ako. So, karamihan sinasabi nila sa akin, daw ako, rebellious daw ako. Sabi ko parang hindi naman I guess kasi, you are, yeah. Yes, ayun. So for me naman, na-enjoy ko pa rin yung life ko kahit pa na may ganong background ako. So, tinatama ko. For me, tinatama ko yung ganon. Childhood trauma yun Yes. Tsaka malala ha. Hindi siya ganon kadali na I know. ma-overcome mo siya, di ba? So, I know. Step by step. Kaya tingin ko din kaya ka napasok dyan Dahil din siguro doon. Yes, of course. Isa rin naman yun. Tapos, sabihin na lang natin na na-enjoy ko siya kasi nga, because of the salary. Yes. And na-enjoy ko lang din siya. Siguro kasi nga nakikita ko yung sarili ko na, yung fantasy ko. Ayan. What's your fantasy? Really? Okay, may deepest fantasy. Yung tipong mararab ako sa sarili kong bahay. Nanakawan ka? Oo, ganon. And then, Teka lang, ano address mo? Dali lang. Kunin natin yung address. And yung type ko talaga siya, like, he's hot, handsome, and all. Yung mga ganon. Tapos, syempre pag nakita niya ako, isa lang naman tatanong ko sa kanya Ako ba gusto mo? Ayun lang. So gusto mo lolooban? Nako. Pero ito, anong type ni Irish sa lalaki? Let's start with the physical. Physical, syempre unang-una good looking. Yung malinis ka sa katawan. Gwapo. Yes. Hindi naman totally gwapong-gwapo. Kasi for me, nauumay din ako sa gwapo So, malinis ka. Koreano, parang ganun. Korean skin, ganun. Pwede na. Dagdag na natin yun. Sige, kasi sino bang mga ayaw ng ganun, di ba? Sige, good looking, yes. And malinis pumorma, of course. And mabango, syempre. And edukado. Okay. Kasi hindi ako hindi ako graduate So gusto ko mas matured sa akin, mas edukado. Yung tipong hindi na ako yung magiging dominant. Yes, gusto ko ako naman yung inaalagaan. Ako naman na yung binibigyan niya ng security, ganon. Is money important to you for a guy? Actually, no. Kasi unang-una, pag nagmamahal ako yung nagbibigay. Oo, grabe. Ang sarap, diba? Gusto ko may mabigyan. Tapos? Kasi pag nagmahal talaga ako, binibigay talaga yung best ko. Sino ba namang hindi, diba? So, pero pag dumating na sa puntong, pag nakagawa na siya ng hindi maganda sa akin, babalik na yung mundo ko Sagiting, diba? Hindi na ganun kalakas ng loob para magmahal ulit. Ganon. Nako, kailangan yan. Kailangan yan, hanggang ilang taon yung willing kang, samahan na guy? Well, actually, it depends Hindi ako maano sa edad. Actually. Hindi, totoo. Teka, nag-check ako dito sa ilalim. Nag-check ako dito. Kasi mahalaga tumitigas yung yung loob mo. Yan. Yung loob. Diba? Tumitigas yung loob mo na humarap pa sa ganong tao kahit may edad na. Diba? Pero yung halimbawa, yung lalaki, bayin na natin, halimbawa mga 40, 45 na. Pero parang 17 yung tigas. Mga ganyan. Okay ba yun? Parang gusto ko yun. Hindi mawawala yung tigas ng loob. Yung tigas ng loob. Kasi kailangan ko rin mapalakas loob ko. Gamit yung lakas ng loob niya at pagpapatigas ng loob niya sa akin. Di ba? Sa ugali, sa qualities, what do you like in a guy?
Well, unang-una, family-oriented. Yung puso niya talaga sobrang soft-hearted. So do you see yourself getting married and then having a family? Actually, sa ngayon, I mean, in the future. in the future, of course, gusto ko yun. Pero sa nakikita ko, hindi eh. Why? Like, I mean, karamihan kasi mga pinagdaanan ko, di ba? Sabihin na natin, sama na natin tong part na naggaganito ako. Tanggap ko na, ano ba to? Mahirap siyang tanggapin for a guy. Na nagganyan yung, yung girlfriend mo or yung kung magiging asawa mo, di ba? Mahirap. So, para sa akin, tinanggap ko na. Okay. Na pa lang. Na hindi ka na mag-aasawa. Na ganun, oo. Parang okay na nga ako sa mga apo at ko mga pamangkin ko mga pinsan. So, pwedeng ganun na lang. Oo, so, actually. That's sad. Yes, pero for me kasi, nasa sa'yo kung paano mo enjoy yung life. Oh, yeah. The family kasi, di ba? Nasa sa'yo pa rin. Totoo naman yun. Yes. Totoo naman yun. So, sabi mo, yung qualities na yun, sinagot mo na eh. So, alam mo rin sa sarili mong hindi ka rin makakabingwit ng high value na lalaki. Oo, yun. That's sad. Pero, ito lang naman yung masasabi ko. Parang, hindi rin naman huli lahat. Tama. Hindi naman huli lahat. Kaya nga dapat, there's a means to an end dyan sa ginagawa mo. Na tipong, you make your money and then you build a business or you build something and then you don't have to do it anymore. Yes. Hindi yung katulad ng iba na nakikita natin na, gumanyan, mas malala pa nga yung iba. Ang dami kong kaibigan or kilalang ganun. Tapos at the same time, hindi nag-iipon, hindi walang plano. So eventually, gugulat ka na lang ang babae, short eh. Matanda ka na. Kami mga lalaki, hindi naman sa totoo lang, hindi naman namin gusto yung matanda eh. Oo. It's a mere fact. Tama. Ang lalaki gusto mas bata usually. Tama. Hindi namin gusto yung kasing edad namin or mas matanda sa amin. Parang ganun. So, tapos ang lalaki habang tumatanda, ang qualities nagiging, you agree? Yes, of course. Nagiging attractive sa babae. Kaya pag ang babae tumatanda, mahirap na, di ba? Mahirap. So, yun nga. At now you're 23, so have an exit plan, I guess, in 5 years from now. Yes, of Planuhin course. mo. Parang ganun. So, ngayon, in your opinion, gusto kong malaman, ano yung biggest mistake na ginagawa ng mga lalaki in relationships? Okay, for me, yung tipong alam mo nang secured yung babae sa'yo, tapos ipaparamdam mo sa kanya na hindi siya enough. So how does that, paano ginagawa ng lalaki yung iparamdam na yan, she's not enough? Halimbawa, nabigay ko na yung lahat ko, yung best ko. And then, ay, parang hindi pa daw. Ayun nga eh, parang hindi pa yung wow ha? Oo. Hindi pa yun enough? Oo. So, yung maglulook into ka, another girl, doon nabubuo yung cheat. Okay, so selosa ka. Nababasa ko. Well, yes. Selosa ako. Nababasa ko. May pagsaselosan ba? Nababasa ko. Ganun eh. So, paano ayaw mo yung madaming fina-follow na babae? Of course. Sa Instagram. Gusto, diba? Ayaw mo yung nagla-like? Of course. Okay. Kahit ako from experience naman talaga. Buti na lang si Tio Bray, hindi mo nakikita sa Instagram na naka-like sa mga ganyan. Nasaan na yan? Oo, sa Instagram, mga ganyan. Hindi mo nakikita sa mga business lang, mga ganyan, spirituality, Sama mo naman ako talaga, no. Yan lang yung mga nilalike ko eh. Pero nakita ko si Irish, ay pwede na to, i-like ko din. Sabi ko ganyan, no. 1 point ka sa akin. Oo, parang ganun. So, ikaw, ngayon na nakikita mong ganun, yun lang ba? Ano pa? Yung nakikita mo sa lalaki? Na maling ginagawa nila na dapat nilang i-improve? Yung pagiging quick-tempered. Boso-boso, no? Oo. Babaril agad. Ayaw mo yung mainitin ang ulo. Ayoko nun. Gusto ko yung malamig mo na yung ulo mo. Ay. Papainitin natin yung Ayan! Yung gano'n. Ayan! Tuwan-tuwa na naman yung mga nanonood. Gusto ko ako yung magbibigay sa'yo ng gano'n, ng init ng ulo mo. Yan. Kaya dapat malamig muna. Actually, ako parang
pag alam mo si Irish, magiging girlfriend ko, hindi init ulo ko eh. Parang ganun. Or lagi kong gusto ko yung laging mag-aaway para yung makeup, di ba? Para the best, Oo, gano'n. yung makeup. Ay, hindi, iba yung sa akin. Oo, may galit. Pang toxic daw yun eh. Pang toxic people yung mga gano'n. Yung sa'yo, paano? Mas maigi yung akin. Ano Like? Sabihin Sample. Natin, okay, sabihin natin pagluluto mo ako. Oo. Malamig ulo mo, di ba? Oo. Paano natin papainitin? Sarado yung kwarto. Oo. Kakatas lang kumain. Mm. Ikaw naman yung papainitan ko. Ganon. Diba? Sumasakit yung ulo ko. Pag nakita ko yung mga video ni Irish, alam mo na eh. Oo eh. Nakita mo yung mga sa Instagram eh. Diba? Oo, parang ganun. So gusto mo yung pinagluluto ka? Oo naman, kasi ang tagal ko nun independent eh, di ba? Bilisan nyo, ilabas nyo na yung mga bawang dyan. Tsaka yung mga bilisan nyo, magluluto na. Gusto ko yung gumigiling habang nagluluto. Ay, gigiling tayo. Yan. Painitin natin yan. Oo. So yun. So, language of love mo, acts of service. Yes, acts of service, yes. Okay. Acts of service. Ano pa? Pangalawa? Words of wisdom. Words of affirmation, yes. you mean? Yes, I mean, yes, yung sorry. ganda mo, ang mo, ganyan. Ang sarap mo. Sarap mo. Yes. Di ba? Gusto ko yun. Yan, Yung okay. namumulaklak ako sa mga salita niya. Ganun. Nice, Tas, nice. bubukan na lang, di ba? Pag namulaklak na. Gusto ko yun, bukan. Di ba? Parang ganun. Okay. So, nakikita mo, gusto mo ba ng alpha male na lalaki? Yes, of course. Okay. Bakit? Kasi unang-una nga, sabi ko, gusto ko ako naman yung alagaan niya. Siya na yung mag-take care lahat ng mga needs and wants sa part ko. Kasi unang-una, as a woman kasi, nag-alpha na ako eh. So, alam mo na kung paano gumalaw ng ganito, ganyan. Gusto ko, meron naman akong guy for me na magiging ganun. Na sa future, naman, alpha male, di ba? Kasi unang-una, ang sarap sa pakiramdam ng binibigyan niya lahat ng ng gusto mo, ng needs mo. Even love, yung spiritually, mentally, di ba? Paano pag patitigilin ka? Patitigilin niya ako. Well, kung lahat ng gusto ko sa buhay ko, nabigay niya na. Why not? Yes. So money is an issue if that's the case. Yes, kasi for me kasi unang-una, meron akong family na sinusuportahan. Alam niyo naman, pagka independent tas breadwinner ka, isa yun sa magiging problema kapag nagkaroon ka ng lalaki sa buhay mo. Na if ever man na ganun yung mangyari, well, for me... So do you expect the man to take care of your family as well? Well, hindi. Kasi unang-una hindi niya naman family yun eh. Kahit naman ako, hindi naman totally, ako yung talagang inaasahan na lahat inaano sa akin, binabato. May part din naman sila na ginagawa nila yung part nila. So ako, tumutulong ako. Tumutulong ako hanggat kaya ko. So for me, ang kaya kong ibigay lang din, if ever may magpahintuman sa akin, build the business with me. Yung mag-grow. Yung alam mong parehas tayo mag-grow at magbibuild ng empire. Magaling ka naman magbenta eh. Actually, yun lang yung skill na kailangan mo sa business totoo. Pinaka-majority. Pag magaling ka magbenta, yun na yun. Totoo. Actually, kahit hindi ka nga makagraduate magaling ka lang ng marunong ka addition, subtraction, multiplication, division, percentages. Magaling ka magbenta. Tapos na boxing eh. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-aral para doon, di ba? Aral na lang, diploma para na lang kay mama at kay papa, di ba? Para masaya sila. So ngayon, sa panahon ngayon, madaming lalaki nagsa-struggle when it comes to dating. Okay, when it comes to dating. Ngayon, lalo na pagka interesado sila. Ano sa tingin mo yung problema? Bakit sila nagsa-struggle? Well, yung mga lalaki ngayon, ano yung nakikita mong behavior? Sa generation ngayon ha. Unang-una nakikita ko talaga, karamihan sa kanila mga torpe and batugan. Yes. Okay, torpe. Paanong torpe? Be specific. Paanong torpe yung naiintindihan ko pero just for our viewers na So, yung pagiging torpe kasi nila, once na nakita nila yung girl na high value woman or kung ano mang personality meron yung girl,
umaatras yung ego nila lumalaki lalo eh. So, kasi for me, kahit akong lalaki tapos siya, gusto ko siya. Meron siyang ganito, ganyan. May pera siya, ganito, ganyan. Tapos ako, ganito lang. Doon umaatras yung pagiging lalaki nila. Na hindi nila pwedeng gawa ng paraan na pwede nang daanin sa ganda ng loob, sa forma, or kung ano man merong pwede nilang ibigay sa babae. Ayun. Okay. So, yun nga, mahina. Kumbaga, confidence issue ang sinasabi yes, mo. Tama. Kasi ako niyan, madaming magagandang babae, pero nakikita mo daming lalaki na abangers yan, hindi naman nakaka-approach. Pero yung lalaking simple lang, pero naka-approach siya, nag-offer ng ganyan. So, yun talaga, confidence ang nakikita mo sa lalaki. Okay. So, ngayon naman, dun tayo sa work mo. Yung work mo na yun, ano yung mga pinaka-malalang ni-request sa'yo, pinagawa sa'yo, live? Really? Okay. Sa changing room. Changing room, sa ano? SM. Anong ginawa mo sa changing room? Nag-play ako. Nag-ano ka? Nag-gerger? Nag-gerger ako doon. Sa dressing room ng SM? Yes. Okay, tas binidyo. On video? Yes. Okay, yun ang request sa'yo. Okay. Yun ang roleplay ko. Yun ang roleplay mo. Yes, punta ako sa SM, video ko na sa SM ako, ganyan. Then pasok, kailangan ko videohan yung changing room, of course. Pasok ako. And then kumuha ko ng maraming susukatin, syempre. Alam mo, dumiretso ako ng walang susukatin, nakakahinala. Halata, diba? Nung ginawa ko siya, saan to? SM Mega Mall? Secret? Teka lang, baka makita sa CCTV. Okay lang, another promote. Diba? Hindi, eto, ginawa ko siya. Ako lang ang tao sa changing room. So, syempre, mas confidence ako na gawin siya lalo. Kasi ako pa lang Tsaka maaga akong ginawa. As in, kakabukas lang. So, nagpili ako ng maraming susukatin. So, ayun, nag-stay ako doon sa changing room. Tapos may mga sales lady na nandun. So, syempre, as a TikTok influencer, gamit tayo ng tripod at saka ng ilaw. Ayan, doon natin sila nakuha. Doon ako nagtagal. Yes. Syempre, magaling ako umacting So, ibig sabihin, natapos ka? Yes. Natapos ka doon? Nag-squirt ako sa Ayoko na. Cut nyo na to. Oo. Yes. Oo. Yun ang specialty ko So, yun ang inaabangan nila sa'yo? Yes. Naku po. Ayoko nun. Hirap nun. Pero ano naman yung pinaka-weird na hindi mo na ginawa? Kasi grabe na to. Parang ganon. Well, hindi pa ako dumadating sa puntong gano'n. Pero may mga nagpapa-custom na hindi ko pa siya na-replyan actually. Pero ang binigay niya sa akin 3. Una, sa ilalim ng table sa restaurant. Anong gagawin mo? Magpe-play din. Okay. Alright. Din. Okay. So, sa pangalawa, sa kotse. Okay. Madali yun. Madali yun. Sa likod ng kotse. Sa pangatlo. Mamaya, pwede mo na i-shoot. Mamaya. Pwede naman Oo. Ready na sa ba, likod ng kotse ko. Ready na ba lahat? Ayan. Tapos, may bakit ako dito. Tapos, yung isa. Yung isa sa gym or sa anything park. Ang hirap nun. Ang hirap, diba? Ang dami dumadaan. Magkano? Hindi pa siya nagbigay actually. Pag nag-agree ako, doon pa lang siya mag-o-offer? Yes. Okay. Ang in-offer sa'yo, $1.5? Hindi, peso. Uy, what the? Maraming salamat po. 1.5. Pwede bang 500 na lang ngo? Ganyan. Actually, maraming chupipoy sa sa IG ko Even yung videos na napakaikli. Hihiritan pa ng baka may less pa yan. Uy, palengke? Ginawa mo akong tindera sa palengke. Grabe, alala nila. Pero ikaw, yung totoo, how do you feel about guys doing this? Well, of yung course, totoo. for me, nawiweirdohan ako. Okay. Na syempre karamihan sa kanila yung mga kinks na ganyan is, damn, they're willing to pay na ganito para panoodin ako, gano'n. Pero na-appreciate ko sila. Kasi na-appreciate nila yung ginagawa ko On a perspective like, what if
a guy that you like, nalaman mo na ganun, nagbabayad, kung ano yung nire-request, anong mararamdaman mo? Well, okay. Diyan ka eh. Gusto mo yan. Ganon. Oh, is it a turn on or a turn off? Actually, isa sa mga walang ugaling ganyan is yung i-judge na lang agad. So, hindi ko alam kung ano ma-feel ko kasi wala pa ako dun eh. So, for me, ang sagot ko, depende. Depende, oo. Okay, Depende kung expound ako mo yan. ipapanoodin niya eh. Halimbawa lang, pero ikaw, sinabi mo na ang Weird. tingin mo ba ang lalaking high value magbabayad ng babae na putang ina magpinger ka dyan? If he really likes the girl. I mean, when I say high value, it's not just money. Yes. It's what's within. Yes, okay. Yung may value ka sa sarili mo, may may confidence ka na parang may confidence ka na ang ina ba't ako magbabayad? Parang ganun. Yes, for me, hindi. Siyempre. Kasi unang-una, hindi naman... Trauma din eh, yes, di ba? Oo. Ayun yung bibigay mong sa tao, di ba? Oo. Tsaka hindi naman ako sa nagmamalinis, pero karaniwan kasi predator eh. Yes, totoo. It's predator. Naano mo yung kay Lily Phillips? Narinig mo yung kay Lily Phillips? Yung 900 or 100 na lalaki sa yes, in one day? Yes. Na ano niya, na ako para sa akin, kung ikaw lalaki ka, pumila ka dun. Hindi naman ako nagmamalinis, maloko din ako, pero hindi ako pipila dun. Pumila ka dun, parang considered predator ka na rin eh. Inabuso mo din yung tao. Parang yes, ganun. Oo, tama naman. Di ba? So parang para sa akin, yun ang medyo cringy siya for me. But yet again, buhay nila yan. Tama. Di ba? I'm too busy living my own life para dun sa i-judge na yun. Not to judgment. Di ba? Pero wala pang, sabi mo indecent proposal, tumatanggi ka. Okay. What if meet up? Pero na bang time na nakipag-meet up ka sa guy na halimbawa gusto mo nanonood sa'yo? Ay, hindi. Wala pa akong ganon. Wala pa akong experience sa mga ganon. Kasi lahat ng yon, lahat talaga, kilala muna tayo sa online. Dito muna tayo, ganon. Ganon yung, syempre, kailangan mo siyang, kailangan mo ring i-boost yung, confidence niya na may pag-asa pa to or what. Pero, syempre, hindi naman din sa pinapaasa. Pero what if kasi, dumating sa point na isa siya sa mga big spender ko. Ganun. At gustong-gusto ko siya. When you say big spender, just give me an amount of one big spender that you have. Ngayon, mga nasa 2,000 plus. Dollars? Oo. Boom. Di ba? Anong usually pinapagawa niya sa'yo? Actually, ang bait niya. Sobrang bait. Tinutulungan niya ako sa lahat. I mean, sa lahat. Even TikTok ko sa US, meron ako. Dahil sa kanya. Siya nagbo-boost. And para ko siyang boyfriend experience, girlfriend experience, gano'n. Ang ginagawa niya lang is sugar baby ka, parang gano'n. Parang gano'n. Avail lang siya ng avail. Okay. Yun lang. And ang gusto niya lang, makakwentuhan ko lang siya. Yun lang. The rest, bigay na. Bigay. Diba? How lonely that is. Oo. Diba? May mga lalaki talagang gano'n. Yun yung sabi ko sa sarili ko, pag tumanda ako, which is matanda na naman ako ngayon. Pero ibig sabihin, pag mas I reach like 60 or 50 or whatever, iba yung meron ka ng partner eh. Yung hindi ka na naghahanap ng... Kasi kung masaya kang tao, honestly, hindi mo kailangan yan eh. Tama. Hindi mo kailangan yan. Yun yung sample ng mga taong minsan nangyayari. Nakakalungkot pag pera lang yung meron ka. Diba? Kasi money doesn't always buy happiness. Do you agree? Yes, of course. Diba? But it's a tool. Yes, it's a tool. Diba? Yes. Ako, mas gusto kong umiyak sa Mercedes-Benz tsaka sa Hong Kong. Diba? Kaysa umiyak sa bahay. Diba? Mas gusto kong mag-panic buying kaysa nagpapanik. Tama. Diba? Nagpapanik ka lang, walang buying. Pero may panic pa din. Hindi mahirap. Pero, may buying. Yes. Nakakatulong. Diba? Yun yung nun. So ikaw, ano yung... Do you have wala kang ngayon, single ka, right? Wala. Okay. How many boyfriends have you had? Well, meron ako 3. Puppy love. Di ba may tinatawag na 3 dyan? Oo. Puppy love and first love and great love. Walang fling?
Well, meron tayong fling, of course. Dumating ako sa punto na gano'n. Mhm. Yung 3 kasi na yun, sobrang naseryoso ko yun kasi live-in. Mm. Live-in yun. Okay. Yes. And ganun ako ka-treasure din sa tao. Sabi ko nga, nagugulat nga ako, first day pa lang, binabahay na ako. Ako naman to nagpapabahay. Di ba? Oh. Oh, Pero okay. hindi, ano siya, for me, syempre hindi naman kami dadating sa punto na gano'n hanggat hindi ko napapakita yung ako talaga. Mm. Ganon. So, yung 3 na yun, for me, yun yung sineryoso ko. Sa mga fling, marami, oo. Mm. Pero napuputol din agad. Mm. Tapos yung mga FUBU, yes, may ganun tayo. Pero, Hanggang ngayon. ay hindi, wala. Mm. Kasi unang-una, ang Hindi hirap. sinungaling. Hindi, unang-una, paano mo ma-handle yun? May ano naman ako may laruan naman ako, may toys ako Tsaka unang-una, isipin ko pa yun. Pinalitan na ng AI yung mga lalaki. Diba? Isipin ko pa yun Kaya ko naman sumayan ng pansarili ko. Pero mas iba pa rin kasi pag may feelings. Kung FUBU lang naman, sa tingin mo, true feelings pa ang meron doon. Siyempre gusto ko sa taong mahal ko pa din. Tama. Okay. So, sa ano mo ngayon? When was your first time? How old were you? I think 17? 17? Oo, high school ako. Ay, bait. Oo. Minor pa. Hindi, oo. Ilan taon yung guy? Senior high school siya that time. So, mga nasa 19. Mga ganun siya. 19, 20. Ganun. Saan nangyari? Sa kwarto niya. Ang tindi. Sa bahay pa ni sa bahay pa ni mama. Sneak in lang yun Sneak in lang yun. Natutulog yung lolo niya. First time natutulog yung lolo niya? Oo, natutulog yung lolo niya. Pero yung bahay kasi nila up and down. So yung kwarto niya sa taas. Oo. So syempre ako kabado 20 ako. Ano yung gagawin ko? May tao dito sa labas. Tapos lolo niya pa. Grabe. Paano nalang pag lolo ko pa yan? Nakakahiya lalo, di ba? Kasi yun. Pero nabitray din naman ako noon. Hindi ko alam na may siya. May girl siya. Before. Okay. So ikaw, ano ang pinaka-wild na nagawa mo pagdating nun? Kwento mo. Pagdating ng yung sa part na yun. Hindi, ang pinaka-wild na nagawa mo sa buong experiences ko sa experiences mo. With the guy. With the guy. Rap talaga. Yes, dumating din sa punto na sobrang hot niya kasi nagpapasampal ako, nagpapasakal ako, tapos sabunot ako ng hair, gano'n. Ako. Tapos Tumahimik. Yung mga nanonood, tumahimik. Oo. Mukha lang talagang inosente pero grabe. Sabi nga nila, parang anghel na bumaba sa lupa tapos demonyo sa kama. Ganon. Parang hindi ako naniniwala na Irish. Na, okay. Parang hindi ko hindi ka... Parang hindi. Kailangan may pruweba. Kasi yung kwarto ditong isa. Di ba? So, yun ang mo, Yes. Meron ka bang, ano yung pinaka-quickest na, halimbawa, pinaka-mabilis na ikama ka? Like, kakikilala mo lang ba ngayon? Or... Yes, one night stand. Saan? Bar? Sa bar, yes. Okay. Ano yung na pumayag ka? I was stupid at that time. I was young. And unang-una, bet niya ako. Ayun na, nagtsuksyakan na sila. Diretso na, mot-mot. Oo, hindi. Sa kondo niya. Di ba? Namimili ako kahit paano. Hindi yung pucho-pucho lang. Huwag tayo pucho-pucho. Kondo, okay. Ayun. Okay. Pero ano yung pinaka-wild na ginawa sa'yo ng lalaki? My gosh, wild na ginawa sa akin. Aside dun sa sambal-sambal. Well, ipapasok niya yung niya sa ko, syempre. Pero ayoko. Sa anong mo? Sa Another butas dyan. Okay. Sa another hole na yan. Tinry niya? Oo, nagpaalam. Hindi. Ayun nga, nabigla nga ako Umistyle. Wrong hole. Ganun. Let me guess. We style, kunyari, tinututok doon. Kunyari, mali. Ay, mali, sorry. Ay, isa pa, sorry. Ay, sorry. Ganun. Pero nung na-try ko, sa ex ko. So, na-try mo na yun? Na-try ko. Hindi sa niya mismo. Sa daliri, oo.
Okay. Na-try ko sa Delire. Okay. Masarap pala. Pero hindi ko alam kung masarap talaga sa, sa part ninyo na Pero for me, masarap pala habang kinakain ka. Ako hindi ko nasubukan yung mga ganyan. Wala akong alam dyan. Talaga ba, Tio? Parang sa tagal-tagal, parang nakikita ko na ubos na yung hair mo nga eh. Hindi. Alam mo ba't naubos yan? Di ba? Kasi yan kakasabunot dito. Sige. Ganon. Hindi mo wala pina-experience sa akin. Ano ba yan? Oo, ganyan. Mamaya. Yan. Oo. So ikaw, ngayon, ano ang pinaka-favorite position mo? Favorite position ko, missionary lang talaga. Romantic. Yes. Gusto ko nagkaka-face-to-face kami. Okay. Tapos nakikita niyang uungul ako, yung face expression. Kung malalakas ako mag-face expression. Puka nga. Parang hindi rin ako naniniwala. Fuck. Parang matisod nga lang ako. Ganon na kagad yung mga facial expression, mga salitaan ko, ganon. Okay. So ikaw, based dun sa mga nakasama mong guys before, ano yung sinasabi nilang, ano yung common denominator na sinasabi nilang gusto nilang ginagawa mo? Pagdating dun. Kinakain yung... Alin? Yung tumbong. Cut nyo na to! Oo. So ginagawa mo yun? Oo. Pagmahal mo. Yun. Yun pala yung kakainin mo lang. Pagmahal mo. Pagmahal ko, syempre. Ang hirap naman nun kung di kita kilala, tas kakainin ko yan. Kakainin mo yung hindi ka, di ba? Diba? Ako hindi rin ako, hindi rin ako kumakain nun. Oo. Gusto mo ba matry? Alin? Kumain ng tumbong. Hindi ko pa. Wala akong alam dun. Meron naman sa meron sa Tondo. Ugbo. Sa ugbo. Grabe na to. Tumbungan sa ugbo. Mainit na usapan na to, di ba? Parang grabe. Ako, gusto ko lang mag-thank you kay Irish, syempre, di ba? Nagpa-podcast siya dito. Irish, dahil dyan gusto ko i-promote mo kung ano yung mga gusto mong i-promote. Go ahead. Well, guys, thank you so much, of course, Tio Bri, for inviting me here. And mag-subscribe na kayo. Nandyan lang yan sa acting IG, sa official account ko na bootybliss.irish. And unang-una sa lahat pala, thank you sa mga sumuporta sa akin ngayon bago ako pumunta dito. Sa mga friends and families ko. Yes, thank you. And promote ko lang din, of course, kung ano man yun nandito na sa harapan, yung Pikutin ni Tio Bri, yes. And sa mga ibang products man na may mga gusto magpa-promote, message lang me, okay? Yan. Ito nga pala, ano mas importante sa'yo, bango o itsura? Bango. Okay. So may papatest ako sa'yo, sabi mo bango, di ba? Papatest ako sa'yo yung pabango. Gusto ko bigyan mo ako ng reaction. Teka, yan. Oh, fuck. Ang bango. Bango? Ganito yung gusto kong pabango. Yung tipong dadaan ka sa harap ko, parang hihirain mo na agad yung hair ko. Ganon? Magpapahila ka na? Magpapahila na ako kasi gusto ko yung fresh lang. Ayoko ng sobrang tapang. Ang bango actually, yes. Sobra. Kakainin yung Oo, kakainin. Mabente, kakainin. Mabenta, ayan, mismo. At pipikutin. Ayan, no. So ano pa hinihintay nyo guys? Bili na kayo nito, di ba? Na Facebook, makikita nyo yan, Pikutin Perfume. Order lang kayo, send a message. So alam nyo na yan, paprocess na nila yan para sa inyo. Hintay lang dun sa batch na kasi may naayos pa namin yung isa sa shipping. So hintay lang kayo, dadating din yan sa inyo. So, wala ka nang gusto i-promote? That's it? That's it. Yung ano mo. How do you spell your IG? Para alam niyo, makamagalit eh. Okay, my official account sa IG is BOOTY.ELISS.Irish. Okay. Nice. So, ako nga pala, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At syempre, dahil dyan, meron ako regalo sa'yo from Diamond Skincare, Irish. Wow. Ayan, maraming salamat. Ayan, Diamond Skincare. Thank you so much. Ayan. Tapos, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. At follow me on Spotify. Mag-subscribe rin kayo. Pwede niyong mapakinggan itong mga contents namin sa kotse. Ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bri. Out. Oh, yeah. Urban Nation. B-Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling.
But sa chicks